may mga targets at may mga activities. Kaya ho, inalaw kami na mag-charge ng management fee at saka yung service fee na ganyan. Kumusta naman ang balance sheet ng TRC ngayon since you took over? Ang aming pong income most likely is reaching about 205 million. Ang expenses po niya nasa mga 193 million. So ang net is 10 million. About that much. 10 million. Every year, 10 million. Most, yeah. Although there are situations and there are times na talaga nagpa-fluctuate yan, bababa dahil minsan hindi maganda ho yung mga trend on trainings, hindi maganda yung, pero kung sa abutan ho ng target, so far nagsasurvive naman ho yung operations ng TRC. Ang sabi ni Ben Hur, director, is that may 500 billion yung dumaan na PIDAC sa TRC. Would you know kung ganun kalaki nga yun? Yes, sir. Mga ganun din. confirm po. About more than that, 590 something. 590. So kung may 5% on the average, merong mga 30 million din na napunta sa TRC. At nagastos to sa mga projects. Mga projects at saka operations. Kasi ano ho yan kailangan dun pumapas. Nasabi nyo na na-pressure kayo dahil ministerial lang yung duty nyo. Paano yung mga tauhan nyo? Parang na-pressure din sila dahil may pressure sa taas. Pababa yung pressure. Talagang todo-todo yung in-exert mula sa taas. Tama ko ba yun? Yes, sir. And that's all, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Senator Angara. The next senator would like to ask questions is Senator Grace Poe. Senator Poe. Magandang umaga, Secretary de Lima. Mr. Chair, kasama ng milyon-milyon nating kababayan, nais ko rin malaman ang katotohanan sa likod ng anomalyang ito. Mr. Cunanan, hindi ito personal sa'yo at ayokong mamersonal. Pero kapalit kasi ng iyong salaysay, ikaw ay humingi na ipasok bilang state witness. At bilang isang state witness at protektado ng Estado, maraming benepisyo kasi